Ayan. Ngayon ay, oops, wala ang relo ko. It's 9:27. Ayan. At, ako ay, katatapos ko lang kumain ng ano ba tawag dito? Wait lang, nagbe-medyas ako. Kasi pupunta na ako sa Kubo. Katatapos ko lang kumain ng oatmeal. At ngayon eto, nagkakape ako. Black. Tinry kong black coffee. Kasi, di ba, antioxidant daw yan. Yan. Kaya, minsan-minsan nagkakape ako. Ayun, tapos, habang kumakain ako ng oatmeal, may tumawag sa pangalan ko. At eto, yun pala, yung kartero. Kartero ng Indang, ha. Hindi kartero ng Siat. Tinawag ang pangalan ko, napatayo ako. Sabi ko, ano to? Si kuya pala nandun sa harap. Binigay kay kuya to, alam na this. Pag ganyan ang sticker, Hello Kitty. Ayan, Kuya Gado and Pinkay 10. From LA, Los Angeles, California. Ito, tama nga, pangalan ko nga to at address ko nga to. Tingnan natin kung ano to. Wait. Ang galing. Naalala ko ni Kuya Gado. Parang ayokong sirain yung yung sticker. Ang ganda. Kuya Gado, sana may sticker to sa loob. Extra sticker. Wala akong opener ng Ay! Tingnan nyo, yun na lang sticker na natitira, Paano ko kaya masisave to? Wait lang. Natatanggal lang. Ay, hindi kaya. Hindi. Talagang pinilit i-save Ang cute kasi ng sticker. Diba? Na-save. Oops. Ayun na-save buo. Diba? And eto na. Ito ay Happy Holidays. Happy Holidays. So, ibig sabihin ito ay December 19 pa. December 19 sa LA. Isipin nyo, December 19 sa LA. Anong date na ngayon? Nung dumating dito sa January. Ayan, hindi ko nakita ang date na putol. Parang 23. Ay, Diyos ko po. Wow! Meron. Tinitingnan ko baka may laman pa sa loob. Wala. Eto siya. Dear Tita Au, maligayang Pasko. Wishing you and your family a festive season wrapped in love and top with joy. Kuya Gado and Pinkay 10. Tingnan nyo siya. May picture sila. Ang cute naman. And then dito Merry Christmas. Ayun with love, Kuya Gado and Pinkay 10. Ayan personalized na greeting. Merry Christmas. Ang galing naman. Thank you, Kuya Gado. Personalized talaga nga may picture nila. May picture nila nagpasadya siya ng card talaga. Ang galing. Uy, thank you Kuya Gado. Salamat. Thank you dito. And belated Merry Christmas and advance happy Valentine's. Uy, thank you talaga Kuya Gado. Salamat. Naalala mo ako. Ay.
At least naalala. Isa ako sa naalala ni Kuya Gado. O, di ba? Binalik ulit yung sticker. Thank you. Thank you po, Kuya Gado. Ayan, o. At ako ay nagkakape lang at pupunta na ako sa kubo. Wait lang po. Salamat ulit, Kuya Gado. Eternity later. Uy, Diyos ko, Lord. Thank you po. Ha, pawis ko. Galing na ako sa kubo. Ako ay hindi nagtagal kasi ayun, si Kuya ay walang kasama. Kasi umalis si ate at nagsusundo ng nagdadala ng food ng mga bata. Sinusundo pati si Yuan. Ngayon ay wait, alas 11 na. Dumating ako dito before 11. Naisip ko, sabi ko, ano ba, nakalimutan ko kasing manguha ng talbos ng kamote dahil nagmandali na nga ako. So, niisip ko kung anong iulam namin ni Kuya. So, naalala ko, meron nga pala akong upo. Ito ay 2 linggo na yata sa ref. Hindi na iluluto kasi hindi sila mahilig talaga sa upo. So, sabi ko iluluto ko. Naalala ko, meron akong sariwang sapsap, malalapad. Ilang piraso lang naman yun kasi mahal yun. Parang nagkikrave ako. Bumili ako parang 5 piraso yata yun. So, kakamatisan ko. And ito, tingnan natin kung pwede. Hindi naman siguro magre-reklamo yan. Wait lang. May kinuha akong kamatis at eto sibuyas. At meron ako ditong kamatis. 2 kamatis na malalaki. Tama na yun, mahalang kamatis. Gasan ko lang. Ayan ang kamatis. At itong upo. Wait. O, diba? Okay naman ang laman niya, Medyo nagkaroon lang ng yung balat, pero okay na yan. Hindi ba? Nagtiis magbalat ng Yan. Nag-play ako ng ni Ella Bell. Yan. Nag-play ako ng video ni Ella Bell. Ella Bell. Ayun. Nag-ads na at tapos na. Hindi ko nilalaksan. Hindi ko alam kung sino ang naka-live ngayon. Si Jillian naka-live. Ayan, diyan tayo kay Jillian. Uy, sa ano yan Sa anong tawag dito? Sa Sky Ranch. Balatan natin tong upo. Hindi pa ako nagko-comment kay ang kapal ng balat ko. Hindi pa ako nagko-comment kay Jillian. Natatamad akong kumuha ng peeler. Dinagtiis sa Pinili ko pa naman tong maliit na upo kasi para ako siguradong murang-mura pa. Mura pa talaga to. Ayaw ko kasi nung upo na malalaki na yung buto. Galing magbalat. Ukab-ukab. Ni peeler naman kasi ayaw gamitin. Diba? Madali lang naman kasi malambot siya. Ayun. So, ito.
Yan oh. May ganito. Ibig sabihin lang yan. Matagal na kasing nakuha. Pero hindi naman siya bulok. Oh. Ayan. Ano ba ito? Diba? Ang ganda. Parang may bulis po niya. Diba? Oh, preso. Nabalatan na. So, tapon ko muna to. Ay, eto pala muna. Babalatan ko pa ang sibuyas para isang tapunan na lang. Ang talim ng kutsilyo namin. Wala kaming matinong kutsilyo dito. Puro mga panga. Pwede bang ngat-ngatin ko na lang? Yan o. Baka merong maaawang mag-donate sa inyo ng maganda-gandang kutsilyo. Yan. Balatan na. And etong kamatis. Hindi daw healthy yun. Although nandun ang maraming katas. Kaya lang, marami rin buto. Hindi maganda yung buto. Yun daw kasing buto ng kamatis. Ito daw yung kadalasang nakakasiksik sa nakakabara sa appendix. Kaya dapat daw, mas maganda daw kung tatanggalin na lang ang buto. Eh di wala namang masama kung susunod. Di tanggalin. O, diba? Eh di wala nang buto. So itatapon ko to ngayon. Wait lang. Eto na. Wait, teka. Mag-comment muna ako kay Jillian. Anong oras na ba? Morning. Oh. Morning. Busy. Oh, diba? Understood na yun. Busy. Okay. Ito naman muna ang aking gagayatin. Diba? Ang tunog ng gayat ko. Tunog na napuputol lang dahil sa puwersa ng gayat. Ay nako. Puro ang nabibili naming kutsilyo ay mga ewan. Kahit na hasain ay ganun pa din, mapurol. Gusto ko talaga sa kamatis ay maliliit ang gayat. Ayoko ng malalaki. Hindi naman sobrang liit. Kasi ayaw ko lang ng sobrang, yung iba kasi mga pinagtatatlo lang, pinag-aapat lang. Ako gusto ko medyo mas maliit. Gustong gusto sana ito ni tatay, kaya lang may pasok na si tatay. Bukas pa ang uwi ni tatay. May pasok kasi siya ngayon. Eh, kapapasok lang dahil nag-holiday. Hindi siya pwedeng di papasok eh. Pero katulad ng dati, naku, sabihin nun sa Monday na ako papasok. Eh, kasi hinayang na rin siya sa leave niya. Okay, ayan o. Sasama ko na yung kamatis dun sa sibuyas kasi pagsasamahin ko din naman yan. Pwede rin na magpapakulo muna ako nito para habang kumukulo ito, ginagayat ko naman to. Diba? Wait lang ha. Kuka lang ako. Yun ako. Oh. At dahil
Ang aming kaserola ay palagay ko nandun ulit kina ate. Ang isa naman ay butas, na butas. At ang iba naman ay malalaki masyado. So, sa kaldero namin, nasaingan. Ako nagluto kasi meron kami ni kuya ditong eto kanin na ininit ko, nasunog pa. Kami lang naman ni kuya eh. So, yan. At gayatin naman natin itong upo. Gayatin ko na itong upo at hugasan ko pala muna. Wait lang. Yan. Itong upo naman madaling gayatin, madali ding iluto, madaling maluto. So, at saka, pag ganito nga hindi naman ginisa, okay lang na malalaki ang gayat. Parang hindi maganda yung loob, May kailangan, hindi naman siya bulok, pero parang may, dahil nga siguro, parang may dagta na natuyo. Ganon. Tatanggalin ko na lang. O, diba? Sayang naman. Ito naman, parang dagta na natuyo. Namuo. Hinayang pa sa isang gayat. Alisin ko na nga yung isang yun. Bigla tuloy. Ayan. Ayos na yan. Ganitong kalalaki, Ano na yan? Tapon. Ayan, huy. Shoutout dyan kayo sa inyo dyan. Sir Jerry Stoy TV, shoutout po. Hindi ako makapaglahas ng boses kasi si kuya nakakatulog doon sa sofa. Hindi ko naman yan mauutosan na umalis ka dyan at mahiga ka doon. Hindi po yan aalis dyan at hindi yan matutulog ng pusa. Pusa siya. Kumbaga, hayaan ko lang siyang makatulog doon. Kasi siya, pati ako puyat. Siguro may 2 oras akong nakatulog. Kasi, nag-e-edit ako kagabi. Hindi agad ako natulog. Nung alauna na, pinilit ko na, tinigilan ko yung pag-i-edit ko, kaya hindi ako nakapag-edit. Tinigilan ko, nasa 50% na yata ang na-edit ko. Tinigilan ko na kasi, papasok nga si tatay na maaga, baka ako'y magising, mapupuyat na naman. So, tinigilan ko, awa ng Diyos, kakapaikot-ikot ko nung alas 2 na nakatulog din ako. Kaso, nung alas 3, malapit ng tama, saktong, siguro mga 2 or 3 minutes na lang, babangon na si tatay. Biglang inatake si kuya ng sakit niya. Hindi ko alam kung bakit. Magpapa-schedule nga ako kay Doc na ulit ngayon para maipakita ko si kuya. Baka kasi kailangan taasan ng dosage ng gamot. Kasi kahit umiinom siya ng gamot, nakakaranas pa rin siya ng seizure paminsan-minsan. So, sabi ko baka dahil siyempre nagkakaedad na rin si kuya, baka kinukulang na yung dosage ng gamot. Kaya kailangan ko pa-schedule siya ng check-up. Ang doktor na kasi dito ngayon ay hindi pwede yung on the spot, magpapalista ka, papacheck up mo, hindi pwede. Kukuha, mag-aano ka ng appointment kung kailan ka pwede. Kasi nakapila.
Yun, oh. Edi habang nagaganito ako, malapit nang kumulo yung naamoy ko na eh. Parang kumukulo na yata eh. Yan, shoutout sa inyo dyan. Thank you po sa mga support, sa mga pumupunta dito sa vlog ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kahit pa ganito lang ay sinusuportahan nyo ako. Maraming salamat. Ayan, si kuya kasi pinipilit kong wag mag-ingay para makatulong siya ng matagal. Nakakatulong doon sa suka eh. Kailangan niya kasi makabawi kasi ang sabi ni Doc, yung ting magsisation siya, yung parang gumaganon yung utak niya. Parang lumulobo na gano'n, parang basta. So kailangan niya makabawi, maipahinga para bumalik ulit yung dating lakas niya. Although kanina naman ay ano na yan, bago ako umalis ay kadalawang beses na siyang naggatas. Nga lang, wala pa siyang kinakain. O, diba? Okay, then done. Yun o. Diba? Ulam na namin ni Kuya yan. Marami nga yata yung naisabaw ko eh. Kasi ito matubig to eh. Pero masarap din naman ang maraming sabaw. Ayan o, kumukulo na. Pwede ko nang ihulog ayan na sinamahan ko na lang asin. Pwede ko nang ihulog to si upo. Kasi yung isda, mabilis yan mabilis tong maluto. Itong ang tawag dito, itong sapsap. Gusto natatakot ako maghulog kasi pag tumalsik sa kamay ko. Ang galing. Bakit yung mga chef hindi natatakot na? Hindi sila natatakot matalsikan. Samantalang ako. At shoutout naman diyan sa flex ko lang yung aming basahan sa rep na marumi na. Hindi pa ako nakakapagpalit. Hindi pa nga ako tapos magugas eh. Dito lang ako kanina yung isang lababo doon sa likod eh. Meron pa rin kaunting laman. Hindi, walang katapusan ang hugasin. Yan, ang dami tuloy sabaw. Ang dami kong hihigupin. Ganyan lang yan. Pakukuluan lang. And dadagdagan ng kaunting asin kung kinakailangan. Bakit wala ang aming serving spoon? Pati mga sandok. Ano nangyari? Teka, kukuha ko sa likod. Nandun yata. Sino? Yan. Atin lang lulutuin itong malapit ng maluto. Oh. Yan kasi ay, di ba maputi? Tapos, pag naging malinaw na yung pagkaputi niya, or basta halatanin nyo pagkaluto na yan. Pakuluan lang natin. Pag malapit ng maluto, ihulog natin yung isda. Kasi ang sapsap ay hindi maganda na nalalabog. Kasi madaling humiwala yung mga tinik niya at sasama sa sabaw. Konti lang, madaling maluto ang sapsap. Wait lang. Pakuluin natin. Yan o. Malapit ng maluto. Nangingibabaw yung katas ng kamatis. Malapit ng maluto. At itong ihulog natin. Tingnan nyo naman. Akala ko 5 piraso. 4 lang pala to. Ito
sapsap. Anyway, kahit yan 4 lang, malasa na yan. Sinama ni ate dito sa lalagyan ng ibang isda. Yan. Sarap niyan. May kasama pang torsilyo sa lalagyan. Babalik ko to sa rep. Ayan. Antayin lang natin. Pag nakuluan yan, presto, may ulam na tayo. Diba? Okay. Eto siya, oh. Konting kulo lang yan. Mamaya mapapansin nyo, yung palikpik niya, ito sa gilid, tataas yan. Tataas yan unti-unti. Pag tumaas na yan, tapos naging, yung malinaw na mata niya, ay nagiging, ano na, malabo na, maputi na. So, ibig sabihin nun, luto na yan. Kailangan natin ilubog para, kasi pag naman hindi luto ay hindi rin masarap, malansa yan. Ayun o, unti-unti na siyang umaangat. Pansin nyo, unti-unti na siyang umaangat yung palikpik niya. Yan o, babaliktad yan eh. So, pag yan umangat ng todo, iyon, sakto, luto na yan. Di ba? Yan oh. Ayun oh, bumaliktad na. Hoy, kita nyo yon? Baliktad na oh. So, ibig sabihin yan, luto na yan. And, tikman to ha. Pag ganyan, ibig sabihin na yan, kain na na. Wait lang, tikman ko. Yun o, nakabaliktad na talaga o. Baliktad na talaga yung palikpik niya. Sarap ng isabaw. Wait. Patay na natin. Eto na oh. Uy. Charan! O diba? Ang sarap, ang sarap. Sariwang-sariwa yung sapsap. At ang kanin, o diba? Kayo na. Kayo na. At eto, si Jillian ay hindi na ulit. Ay, ako pa rin. Oh. Nandun pa rin ako kay Jillian. Mag-comment nga ako. Emoji lang. Sorry Jillian, nagbablog ako. Oh, wala akong serving spoon. Teka, wait lang. Eto na. Ang serving spoon. At syempre, ang una kong kukunin ay etong masarap na isdang sariwa. Sariwang-sariwa ko itong nabili. Hindi naman sobrang sariwa kasi alam nyo na pag nandito wala naman kami sa tabing dagat, eh di malamang sa malamang ay hindi na ganun kasariwa. Hindi katulad ng nasa tabing dagat, yung bagong huli. Pero still, sariwa pa rin siya. Mahal nito, kaya madalang ako bumili nito kasi ang kalahating kilo is 240 yata. Hindi ko na matandaan, hindi ko na masyadong ninamnam yung price basta kasi gusto ko makatikim. Kaya 4 na piraso lang ang nabili ko. Tara, kain tayo. Sarap. Sarap talaga pag may gulay. May sabaw. Ito. Pag naubos ko tong kanin na to at itong maraming gulay na to, maraming sabaw, ay nako. Solve na. Pwede na ulit matulog.
Ay, hindi pa palang nakaka-thumbs up. Thumbs up na. Yan, shoutout sa inyo dyan. Tara, kain tayo. Thank you ulit sa inyo. Shoutout dyan sa Kasangga Foundation, sa Kalembang Boys, sa Soul Team USA. Shoutout. Sarap. Malinamnam ang laman. Shoutout dyan sa Planet So Weird. And shoutout sa Sagip Squad. Shoutout sa Chika Babes. Ni Lola La Coachera. And sa Team Pula, shoutout. And sino pa ba? Shoutout sa mga kabugok, mga kaluyo, shoutout. Sa Team Tigang. Shoutout sa inyo dyan. Rose Marana, happy fiesta. Sensya na ha, kaya ayokong mag-promise, lalo na pagka-fiestahan, pag may nag-invite sa akin. Ayoko talaga nagpa-promise ako kasi hindi natin alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Ayoko na masira ako sa promise ko. Sarap ng laman ng isda. Sarap. Pero sa higop may may sabaw pa. Shoutout dyan, JPC, JDG, shoutout salamat sa inyo. Wapo Oragon, shoutout dyan. KNJS, maraming salamat. And JTAP. And Werdo, love you dyan, Werdo. And Sir Dante, love you, salamat sa inyo. And kay Arnel Plaza, maraming salamat. Eric Acopio, maraming salamat. Nakikita kita paminsan-minsan na punta ka sa ko. Kung siguro pag may load ka. Thank you talaga, Eric Acopio. And Kuya Menard, shoutout dyan. Datang Samar, shoutout in Thailand. Thank you. And Linma and Rosemary, shoutout dyan. Maraming salamat, Linma. At sino pa ba? Pasensya na kayo ha. Kung hindi ko nababanggit lahat ha. Hirap kayo mag-isip habang kumakain. Nakapokus ako dito sa kinakain.
Alam niyo dati, noong una, nung kabataan ko pa, hindi niyo ako mapapakain ng ganito na basaang kanin. Kahit may ulam na sabaw. Ang style ko, susubo ako ng kanin, tapos higop ako ng sabaw. Ayoko nang nababasa ang plato ko. Dati, ganun ako. Ngayon, nasanay na, may sabaw ang aking kanin. Babawing-bawi ako sa kanin ngayon. Kanina ay nag-oatmeal lang ako. Ngayon nga pala ay 11:57. Ayan, mag-alas 12 na. Nag-oatmeal lang ako kanina bago ako pumunta sa kubo. And wait. Let's go ulit itong dumating sa akin kanina. Christmas card galing kay Kuya Gado. Ang ganda. Personalized. Talagang ano nilang mag-asawa. Picture nilang mag-asawa. Ang sweet naman nila. Merry Christmas from Kuya Gado and Pinkay Ten. Ganda. Thank you ulit, Kuya Gado. And belated Merry Christmas and Happy Valentine's. Medyo late na dumating eh. Matagal talaga pag ano, ewan ko ba. Ang sarap. Wala tayong palalagpasin dyan. Kahit na mga laman sa kasulok-sulukan ng ano eh, kakain, kukuhain ko. Diba? Kahit. Shoutout dyan, Idol Japper Sniper. Ingat kayo palagi sa biyahin nyo. Ni Narigondox, ni Kautoy, and ni Kabugoy, and Kahaw. Kahaw. Sorry. Sila lang pala apat. Si Kautoy, si Rigondox, and si Kabugoy. Yun ang kasama niya. At sobrang solid talaga. Sobrang ganda talaga. Totoo yan. Nakakaiyak talaga yung pinuntahan ninyo. Pero delikado. Napakadelikado ng daan na yun. Sobrang ang curve eh. Parang nag-U-turn. Tama ka. Parang nag-U-turn. Pero sulit naman sa ano, sa ganda ng tanawin. Ganda. Alam nyo bang ako'y nanonood minsan ng ganyan, yung pinaka-deadliest na travel. Sa ibang bansa ko lang nakikita yan. Yung mga nagta-travel sa gilid ng bangin. Maliit lang yung daan sa gilid ng bangin. Ako, sa ibang bansa ko nakikita yan. Hindi ko akalain na dito din pala sa Pinas meron yan. 1-0. Ubos na yung isa. Kunin ko tong isa.
Dahil siguro sa sobrang puyat ko, pagkikilos ko yung medyo mabilis yung pagtungtong ko, nahihilo ako. Kaya mamaya pipilitin ko matulog kahit sandali lang. Kasi delikado, baka mutake ang vertigo ko. Upo lang yan, walang ibang pampalasa, ibang gulay. Masarap dito kahit talbos sana ng sili. Sarap. Ang dami ng sabaw dito sa plato ko. Yung mga nababalita nga palang nanguha ng bata. Kawawa naman yung mga nakukuhanan ng anak. Imagine niyo, alam niyo ang anak niyo andyan lang, tapos bigla mababalitaan niyo na lang, wala na. Sana naman, tigilan na yun kung sino man yung gumagawa nyo. Isipin nyo na lang, may mga anak din kayo siguro, o may mga kapatid o kamag-anak na pwedeng maging biktima. Paano kung isa sa kamag-anak nyo pala ang maging biktima? Almost done. Nananaid na lang ako dito sa isang isda. Mamaya pagising ni Kuya, kakainin ko nito para may sabaw. Okay, anak. Dito naman ako. Ubusin ko to. Emoji ulit tayo. Sarap. Nag-serving spoon pa ako. Ubusin ko rin naman pa. Mamaya na ako iinom. Parang hindi kayang uminom. Yan o. Di ba? Skeleton ang isda. Yan, maraming salamat sa inyo. Pasensya na kayo. At eto lamang ang aking, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kasimple
Mga ulam namin, nagkataon lang na may sapsap ngayon, pero dati, excuse me, kahit talbos lang ng kamote na lalagyan lang ng konting asin, ilalaga ko, lagyan konting asin, pwede na, panggulay na namin yun ni Kuya. Hindi ko ginigisa. Masarap na yun, lalo na pag sariwang-sariwa, bagong ani, sarap. Okay, salamat sa inyong lahat. Bye-bye na po and God bless po. Salamat po ng marami sa support. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.